si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mariing pinabulaanan ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang mga kumakalat na fake news sa social media hinggil sa umano'y pahayag niya na magmandato ng additional tax measures sa content creators. Batay sa mga video na ilan ay AI-generated, isinasaad na kaniyang ipinapanukala na magpataw ng 50% tax sa mga online creator. Sa plenaryo nitong Biyernes, kanyang binigyang diin na nasa tinagal-tagal niya sa public service wala pa siyang ipinapasang ganitong batas. Kaya naman mariin niyang paalala sa publiko na maging mapanuri, siguruhing i-fact-check ang source ng balita at huwag basta-bastang magpadala sa lahat ng mga impormasyong nakikita at napapanood online. Nag-isa naman sa budget hearing ng PCO ang ipinapatayong Communications Building sa Bukidnon. Naritong ulat. Pinunahan ni Senator Loren Legarda ang Unfinished Government Communication Academy sa Manolo Fortich, Bukidnon na itinayo mula pa noong 2019. Natalakay ang naturang establishmento sa deliberasyon ng proposed 2.8 billion pesos na alokasyon sa Presidential Communications Office o PCO para sa taong 2026. Kinwestiyon ng mga mambabatas sa ang pag-usad nito lalo pat may mga ulat ng iba pang proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Department of Public Works and Highways na hindi natapos ayon sa plano. Kaya naman sinabi ni Legarda na kung sa mga empleyado pa lamang ay hindi na kayang matustusan ng gastos, bakit kailangan na itayo pa ang naturang establishmento? Bago kasi ito ay humirit ang PCO ng karagdagang 1.1 billion pesos para sa rehabilitasyon, operation expenses at retirement benefits ng mga empleyado ng kanilang mga istasyon. Kaugnay naman ito, pag-aaralan ng Senado ang request na amyendasyon para sa naturang budget. Samantala, nagtapos ang debatihan sa naturang establishmento makaraang mapagkasunduan ng mga panig sa pangunguna ni Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na i-donate na lamang ang naturang building. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa gitna naman ng korupsyon na nangyayari sa bansa sa kasalukuyan, binuo ng iba't ibang mga volunteer ang grupong VIPSD at formal na itong inilunsad ngayong araw sa Quezon City. Para sa ibang detalye itong haya ng ulat mula kay Jovi Rodriguez. Formal nang inilunsad ngayong araw ang grupong Voice of the Individuals of the Philippines for Sustainable Development dito sa Camuning, Quezon City. Sa gitna ng korupsyon na nangyayari ngayon sa pamahalaan at sa bansa, ang Voice of the Individuals for Sustainable Development o VIPSD ay isang kilusang grupo na nakatuon sa pagpapaunlad ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unlad sa pamamagitan ng maayos na pamumuno at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Kabilang sa mga national advisors ng grupo sina Senator Amy Marcos, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla at Senator Bongo. Nagpakita ng buong suporta si Senator Bongo sa grupong VIPSD kung saan nanawagan siya sa mga kabataan na sila ang pag-asa ng bayan at ang importansya ng good governance ngayon para sa lahat ng mga Pilipino. This initiative reflects the strength of ordinary Filipinos when they come together to amplify their voices and advocate for positive change. It is through platforms like this that we are reminded of the importance of unity, dialogue, and collective action in addressing issues that matter most to our people. As we continue to pursue a more inclusive and sustainable future for our nation, I encourage all of you to remain steadfast in your commitment to good governance, peace development, and the promotion of moral values. Let us keep working hand in hand to build a stronger and more resilient Philippines for generations to come. Bukod pa rito, kasama sa layunin ng grupo na turuan ng mga mamamayan sa kahalagahan ng integridad, mabuting pamamahala at pagkakaisa para sa reformang panlipunan. Naninindigan ng VIPSD bilang isang non-partisan inclusive platform para sa lahat ng Pilipino na naniniwala na ang bawat boses ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pagbabago para sa isang mas mabuting Pilipinas. Ayon naman kay VIPSD,
kay PSD founding chairman Dr. Ronald Adamat, ginagawa nila ang pagboboluntaryong ito para sa pagpapanatili ng kapayapaan at integridad sa bansa dahil anya sa kasalukuyan ay tinatawag na ang Pilipinas bilang isang country of thieves o bansa ng mga korap dahil sa anomalya sa flood control projects. Kaya po tayo nagkaroon ng ganitong organization because to our belief, we want to be part of the solutions to reform the country. Binigyang diin rin nila na ginawa ang grupo kontra korupsyon sa nangyayari ngayon sa pamahalaan. At nandito sila bilang mga volunteers para magbigay ng boses at kamalayan sa mga Pilipino patungo umano sa mas mapayapang bansa. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Gumagawa ngayon ng sariling imbestigasyon ang grupong Quezon City Against Corruption patungkol sa maanomalyang flood control project sa Quezon City. Tunghayan muli ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Naglabas ng pahayag ang grupong Quezon City Against Corruption o QCAC na gumagawa na sila ng sariling investigasyon tungkol sa mga anomalya sa flood control project sa QC dahil magulo na nila ang investigasyon sa kanilang lungsod at tila naglalabasan ng fake news tungkol dito. Napapansin kasi namin dito sa investigasyon na nangyayari na parang ang gulo na. Ang gulo na. At napansin din namin na parang nagagamit na ng mga politiko dito sa QC yung fake news na. Iba na yung nangyayari, pinopolitika na. Matatanda ang isa ang Quezon City sa mga lungsod na dawit sa trilyong-trilyong anomalya sa mga nawawala at substandard o palpak na flood control projects hindi lang sa Metro Manila maging sa buong bansa. Sa mga nagdaang bagyo sa bansa, isa ang Quezon City sa mga pinakabinaha kung saan maraming residente ang patuloy na nakakaranas ng hirap. Kaugnay nito, kinumpirma ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na pumalo na sa 331 ang flood control projects ng DPWH sa kanyang pinamumunuang lungsod. Ngunit binigyang diin ng alkalde na 2 lang rito ang pinayagan ng lokal na pamahalaan. Lumobo pa sa 331 ang DPWH flood control projects sa aming lungsod mula 2022 hanggang 2025. At 2 lang, uulitin ko, 2 lang ang pinayagan ng lokal na pamahalaan. Sa kabilang banda, sinabi naman ng grupo na nagtitiwala sila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI pero pinag-aaralan rin nilang mabuti kasama ang lahat ng sektor ng kanilang sinasakupan upang makapag-file agad ang kanilang team sa Quezon City kung matapos agad ang kanilang sariling investigasyon. Ayon pa sa grupo na wala silang sasantuhin sa investigasyon at kanilang pananagutin ang sinumang mga kongresista na dawit sa mga anomalyang ito sa Quezon City. Kung totoo nagnakaw sila, sir, kami po mismo unang-una magpapakulong kay Kong Arjo Atayde. Kung mapatunayan po talaga. But for now, sir, wala pa kami nakikita na sapat na ebidensya, no, na galing mismo sa ICI. Kaya sir, magkikita pa rin naman tayo. Pag lumabas na yung tapat at totoong ebidensya ng ICI, and then we go. Diba? Lahat kami sa Quezon City Against Corruption is magpa-file. Kahit si Vargas, kahit si Copilar, kahit si Marvin Rillo, kahit si Franz Pumaren, o kahit si Tulfo. Wala ho tayong i-cover dito na tatakpan natin. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Planong magbigay ng $200,000 ng ROC Taiwan sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu nitong kamakailan. Isa lamang ito sa mga inisyatiba na sumisimbolo sa patuloy na matatag na relasyon ng dalawang bansa. Naritong ulat.
Magbibigay ng $200,000 na halaga ng tulong ang Republic of China Taiwan para sa mga naapektuhan ng matinding lindol sa Cebu. Ito ang inihayag ni Ambassador Wallace Mingan-Chao ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO sa ginanap na selebrasyon ng 114th National Day ng Republic of China Taiwan nitong Huwebes ng gabi sa isang hotel sa BGC Taguig. Ayon kay Ambassador Chao, ang Taiwan ay handang tumulong sa anumang pangangailangan ng ating bansa. Ang naturang tulong pinansyal ay ibibigay sa Cebu Provincial Government sa pamamagitan ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. On behalf of the government and people of Taiwan, I would like to extend our heartfelt condolences to the victims' family and anyone affected by the devastating earthquake. Our thoughts and prayers are with them. Taiwan stands ready to extend any support and assistance that the government may need for the recovery and relief efforts. And for the initial stage, Taiwan government will donate $200,000 first through MECO to the Cebu provincial government. Samantala sa naganap ding selebrasyon, ibinahagi ni Ambassador Chao na hindi lamang sa trade at tourism ang pinagtuunan ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Anya, nabigyan din ng pansin ang kooperasyon sa larangan ng agrikultura, pangkalusugan at iba pa. Besides trade and tourism, our cooperation this past year has broadened and deepened in agriculture, fishery, health, labor, education, science and technology, humanitarian assistance, and disaster response, among many other areas. I won't be able to go into details due to time constraints, but all these achievements are made together with everyone here, with all our good friends and partners in the Philippine government and institutions. Kabilang sa nakiisa sa pagtitipon ay ang mga opisyal ng MECO, gayon din ang ilang opisyal ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, mataas ang bilang ng turista na bumibisita sa Taiwan dahil na rin sa extension ng visa-free entry, gayon din ang halos nasa 200,000 bilang ng mga Pilipinong naninirahan, nagtatrabaho o nag-aaral sa naturang bansa. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.